Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len. At sa lahat ng pagkakataon, kailangan po tayo ay maging handa. Lalo sa panahon ngayon na usong-uso po ang mga sakuna, lindol, baha. At syempre, napakahalagang bagay na sa bawat pamilya ay meron pong responder. Dito po sa nakikita ninyo ay nilalagay po namin o tinatalian namin yung aming pasyente doon sa rescue board. So, kapag po nanonood kayo ng TV at nakakita po kayo ng mga nire-rescue na nasa ganyan, yaan po ang tawag dyan ay rescue board. So, meron pong mga proper na tamang pagtatali. No, hindi pwede kasi na porket marunong ka sa isang ganyan, pagmamarunungan mo na yung rescuer. Hindi, iba-iba. Totoo naman yung sinasabi, iba-iba yung way and execution ng pagresponde. Ang pinakamahalaga is yung accuracy ng execution at the same time safety first ng pasyente at syempre ng mga responder. Palagi ko pong ipapaalala na makikialam lang po kayo kapag ang nakikita nyong ginagawa ng rescuer ay makakasama na doon sa pasyente. O kaya naman po kung ang isang rescuer ay ginagamit lang yung pagiging rescuer niya para din po magyabang o kaya naman po ay mag-inflict din po ng harm doon sa ibang tao. Again, respect begets respect. Your profession, your life status, your education has nothing to do with your character and manners. Okay? Lagi po ninyong tatandaan. At lagi nyo din isa sa isip that your credential has nothing to do with your violation. Lalong-lalo na po pagdating sa batas. Dapat ang purpose mo kapag nagre-rescue ka or binigyan ka ng Panginoon ng ganyang klase ng kakayanan ay tumulong at maging mapagpakumbaba sa kapwa. The more na meron kayong posisyon or power, mas mabigat po yung accountability na hihingin sa atin ng Panginoon. Kapag po ang mga tao ay nagkakaisa, ang lahat ng sitwasyon at bagay ay gumagaan, lalo na po kung ang sentro ng iyong ginagawa ay mapapurihan ng Panginoon at matulungan ng iyong kapwa. Doon po susunod yung self-development, yung character natin na di-develop po. Sabi nga sa salita ng Panginoon, you said, if you be lifted, you draw all men to you. Inilalapit ng Panginoon yung mga tao sa Kanya. Kasi yung unity, galing din naman yun dun sa character ni Lord, diba? Kaya po yung mga nakikita ninyo na mayayabang, maaangas at ginagamit yung kanilang mga credential para maliit ng kapwa o kaya naman po ay mag-inflict ng insult doon sa ibang tao, hayaan nyo po sila. Kasi ang Panginoon ang gagante sa kung ano man yung ginagawa at gagawin pa nila. Basta po, siguraduhin natin na sa bawat pagtulong natin sa ating kapwa, ang nais po natin ay maparangalan ng Panginoon, matulungan ng ating kapwa kasi babalik po yun sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming beses ko na rin pong naranasan kung paano po tumulong at makapagligtas ng buhay, hindi lamang po pagdating sa klinik kundi pati din po sa ibang pagkakataon. At gusto ko pong i-share sa inyo na iba yung pakiramdam. Pero hindi porket marunong ka na, mag-i-stay ka na doon. Kailangan po, kagaya po sa ating mga professional, meron po tayong tinatawag na continuing professional development o yung tinatawag po natin na CPD. Kaya po, kailangan continuous po tayo sa pagpapalago ng ating mga kakayanan bilang professional. Kung ano man yung field mo, ipagpasalamat mo sa Panginoon, ialay mo sa Panginoon at higit sa lahat maging sincere ka. Because no one is an island. Hindi ka naging ikaw o yung profession mo para sa sarili mo. Yaan ay binigay sa'yo ng Panginoon para tulungan mo yung kapwa mo at ang Diyos na ang magbabalik sa'yo base sa motibo mo. At ito po yung mga possible injuries na pwedeng makuha kapag po merong kalamidad o meron pong aksidente. Huwag po kayo magdadiagnose kahit ano pang profession ninyo maliban po kung kayo ay doktor. Alam naman po natin na maraming tao ngayon na para lang makapagbida at makapagpasikat ay kala mo doktor kung makapag-diagnose. Ako nga po na ang tagal ko na sa medical field, ingat na ingat ako sa sasabihin ko sa mga pasyente dahil pag ako ay nagkamali, pwede pong buhay ng pasyente ang maging kapalit. So again, your credential has nothing to do with your violation. At syempre kasama ko po ang aking anak dahil bata pa siya, ini-expose ko na po siya sa mga ganitong gawain para balang araw po alam niya ang gagawin niya kahit wala ako sa kanyang tabi. Mas maganda na po na bata pa lang
i-expose na po natin ang ating mga anak sa mas makabuluhang bagay kaysa naman po sila ay mapasama pa sa ibang bisyo. God bless everyone!